Great J Malayang Puso. Ayan, nandito na naman po ang inyong lingkod upang magbigay ng good vibes. Kwentuhan tayo ngayon mga kamalayang puso. Ayan, pero bago po tayo magkwento, tanungin ko lang po kayo kung kilala nyo po si Eli San Fernando. Kung hindi naman po ay siya po ay isang content creator, vlogger, TikToker, at ang kanyang content ay tungkol sa mga manggagawa. Ayan. At ang pinasikat po niya na content sa kanyang platform ay ang Republic Act 6727, with rationalization, o kilala po yan na provincial rate. Ayan, marami pong napukaw po diyan sa provincial rate na yan. At sang-ayon ba kayo sa kanyang panawagan na i-abolish na yung provincial rate? Para po sa akin, sang-ayon po ako diyan. Sa akin iwan ko lang po sa inyo kung sang-ayon po kayo na i-abolish na yung ano na yan, yung provincial rate. At para ba ma-abolish yan? Siyempre pag-uusapan, i-amend dyan ng Kongreso, ng Senado, para po mapag-usapan. Pero wala yatang wala yatang pakialam yung mga senador at congressman sa sinasabi ng ating kasamahan, kababayan na si Eli San Fernando. Ayan. Ngayon, sabihin ko po sa inyo mga kamalayang puso kung sino ba ang mga senador ang nagsulong ng provincial rate at kailan ba ito ipinatupad. Ayan. Ang Republic Act 6727 ay isinulong at nilagdaan sa batas ng mga senador at ng kapulungan ng mga kinatawan ng Pilipinas. Ang mga senador na naging mga pangunahing may akda at nagtaguyod ng batas na ito ay Senador Herrera. Kilala po natin yung Herrera Law. Si Maceda Mercado, apelido na lang po babanggitin natin mga kamalayan po. Romulo, Tamano, Alvarez, Angara, Estrada, naging presidente to, Gonzales, Gona Jr., Lina Jr., Osmeña, Paterno, Pimentel Jr., Rasul, Sagisag, Shahani, Siga, at Laurel. Ang Republic Act 6727 ay pinatupad noong Hulyo 9, 1989 upang itaguyod ang rationalization nagpapatakda o nagtatakda ng minimum na sahod, pagpapabuti ng produktibidad at mga hakbang sa pakikibahagi sa kita para siguruhing may disenteng antas ng pamumuhay para sa mga manggagawa at kanilang pamilya, pati na rin ang pagtitiyak ng tamang bahagi ng mga manggagawa sa bunga ng produksyon. Yun pala yung purpose ng batas na ito ay para sa mga manggagawa at kanilang pamilya, pati na rin ang pagtitiyak ng tamang bahagi ng mga manggagawa sa bunga ng produksyon. Kumbaga, tinitiyak para sa manggagawa
hindi ko masyadong paano naging tiyak ang batas na ito, yung provincial rate. Siguro yung pagtitiyak yung sa trabaho, oo. Pero yung sa pasahod na iba-iba, parang hindi siya parang hindi nakakatulong sa bawat Pilipino. Pero ang paliwanag naman ng iba diyan, dahil kaya iba-iba yung yung sahod ng mga manggagawa, dahil sa mga probinsya ay hindi na kumbaga nakakapagtanim po tayo. Sa mga lungsod ay hindi nakakapagtanim, kumbaga yung ibang pangailangan natin ay pwede nating kunin sa sa ano sa backyard natin. Pero mga kamalayang puso, ang trabaho ng mga Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao ay 8 oras. 8 oras, 12 oras. Kumbaga, pag uwi mo, hindi mo na maisipan magtanim eh. Ha, 'di ba? Yung pahinga mo para na yung sa pamilya mo. Hindi mo na iisipin magtanim. Kasi may trabaho ka eh. Yung oras na inuuwi mo galing sa trabaho ay dapat sa pamilya na yon, hindi oras ng pagtatanim. Dito po nagkakagulo eh. Yung pangangailangan daw kasi sa probinsya at sa lungsod ay magkaiba, pero nung umuwi naman po ako ng probinsya, halos parehas din ang mga presyo ng bilihin, yung sardinas, noodles. Yung mga basic commodity po ay parehas din ng presyo. Nagmamahal pa nga pag lalo na pag umakyat ka na ng bundok, namahal na yung mga binitindang mga mga isda. Yung transportasyon, mas mahal nga kasi mag-aarkila ka pa kapag pag magpapatid ka pa ng habal-habal, mas mahal. Kaya parang unfair yung yung provincial rate para sa manggagawa. Ito ay pabor sa mga kapitalista. Kaya yun naman yung trabaho ng NEDA eh. Sila ng maglikha sila ng trabaho. Oh. At yun, isa po yun sa paghikayat nila para makakuha ng investor, mag-invest dito sa Pilipinas, kasi nga yung pasahod maliit habang pumupunta ka ng probinsya. Siguro isa pa nga pinaka-purpose nito para ang trabaho ay dalhin doon sa mga probinsya. Pero take advantage po ito ng ng mga kapitalista. Pero karamihan pa rin ay nagsisiksikan sa lungsod, katulad sa Metro Manila. Kasi mahal lang sa Metro Manila eh. Kaya yung mga manggagawa doon, parang ang bahay nila, ang tulugan nila, ang inuuwian nila, parang na ng daga. Yung inuuwian nila, parang bahay na lang ng daga. Tinitiis nila yun dahil sa sahod. Pero kung ang sahod ay pantay-pantay, parehas, Luzon, Visayas, Mindanao, bakit mo pa kailangan mag-ibang bayan kung ang sahod mo naman sa bayan mo ay kasing tulad lang din naman ng sinasahod sahod sa ibang bayan? Ay di doon ka na siguro maging productive ka pa, competing ka pa kung nandun ka sa sarili mong bayan, pinaglilingkuran mo yung bayan, nagsiservisyo ka sa sarili mong bayan, doon ka nagbubuwi sa sarili mong bayan. Kasi nga yung doon ka bumibili ng lahat ng pangangailangan mo. Okay, kung dito ka dumadayo ka, nagpapadala ka lang sa bayan mo, ay parang hindi ka nakatulong sa sarili mong bayan. Tinutulungan mo yung ibang bayan sa pamamagitan ng mga binibili mo sa pang-araw-araw. Pero ang pamilya mo nasa probinsya. Oh. Nakakalungkot lang yung ganyang sistema. Nasa batas eh. Isinabatas para lang sa pangailangan na maglikha ng trabaho. At yun nga, naglikha ng trabaho, may mga nag-invest, pero may effect. Kumbaga, ang tiningnan lang ng mga mambabatas noon at yung present na problema.
Hindi nila tiningnan yung future. Kaya ngayon, hindi na pinapansin itong provincial rate kahit magingay tayo. Pero siguro kung magingay po tayong lahat ng mga Pilipino, mga mamayang Pilipino, mapapansin ito. Kahit ordinaryong Pilipino katulad ko, magingay, magsalita na magsalita, pag-uusapan po ito. At isa nga po dyan, itong kasama natin si Eli San Fernando. Kasamahan natin yan bilang isang manggagawa. At ako po yung manggagawa din. Marami pong nangyayaring pag-aabuso sa mga manggagawa na talagang nararanasan ng mga manggagawang Pilipino. Alam ng DOLE yan. Alam po yan ng DOLE. At yung sobrang bagal po ng aksyon ng ating DOLE. Huwag mo natin pag-usapan yung DOLE. Ito munang sa NEDA. Pero hanggang dyan lang muna ang aking may share.